Hi everyone, magandang buhay. Speaking is me, Russell Sarmiento, a tobacco-free generation advocate from the province of Bataan and a youth health ambassador, and now the director of the Tobacco-Free Generation Video Competition 2024. And I'm doing the voiceover on behalf of Dr. Heng Nung Kung, the Tobacco-Free Generation founder. Greetings everyone from Singapore. I'm Dr. Kung, the founder and director of Tobacco Free Generation International. It's my pleasure to spend some time with you today. Also greetings to representative from the World Health Organization, Department of Health, the Council for Health and Diseases, as well as people representative from Health Justice, the Tobacco Free Generation municipality ambassadors, special guests, and most of all, the young people out there who I hope we can inspire you to make a difference to society. Allow me to now move into a bit of my program as well as the information available for you on the internet. Narito ang website ng Tobacco Free Generation International na ginawa noong 2011 hanggang 2012. Siguro, hindi muna natin pag-uusapan ang mga may kulay na blue, black at green na nagpapakita ng progreso ng Tobacco Free Generation sa region at sa international. Kundi mag-reflect muna tayo sa mga naging progreso ng programa sa inyo sa ilalim ng pamumuno ng inyong Governor Joet Garcia at sa mga political leaders sa Bataan. Nagsimula ang kwento noong 2015 nang sumulat ako sa World Health Organization Director General na si Dr. Margaret Chan. Nagtanong ako ng mga connections o mga leaders na magiging katuwang ko sa magandang mithiin para sa community patungkol sa kalusugan. Pinadala ko ng dating Director General sa Western Pacific Regional Office sa Manila na ipinakilala naman ako kay Dr. Susan Mercado, at sumunod nun ay pinakilala naman ako sa mga leaders ng Balanga City. Una kong nakilala ang inyong mga leaders sa Philippine Ambulatory Pediatric Association at Bataan Medical Society meeting sa Balanga City. Napakamabuluhan ng presentation at meeting dahil nakita ko ang dating mayor, Governor Joet Garcia, na dinala ang kanyang buong team mula sa mga department heads maging ang mga enforcers team. Sobra akong napahanga dahil mahalaga na isama ang buong team para tugunan ang problema ng paninigarilyo at pagbe-vape. Siguro nagsimula talaga ang lahat ng ito na ang dating Mayor Governor Joet Garcia, Sir Mark Bianzon, at dating Kagawad on Health, Congressman Chet Nisay, na pumunta sila sa Singapore para maranasan kung ano ba talaga ang Tobacco Free Generation at tungkol ito saan, dito sa mismong opisina kung saan ako nagpe-present. Nagulat ako nang inimbitahan naman nila ako sa Education Week sa Balanga City, at narito ang maikling clip sa kaganapan noong 2015-2016. Ito si Dr. Mark nang bumalik sa Plaza Mayor para ibahagi ang kanilang naranasan sa Singapore. Nagkaroon din kami ng meeting kasama ang dating Mayor Governor Joet para sa Ride for Tobacco Free Generation para ipakita sa mga tao sa isang komunidad ay magsasama-sama para suportahan ang Tobacco Free Generation movement. Naimbitahan ulit ako sa Balanga City noong 2016 at dito makikita nyo si Governor Joet na kasama ko para ibahagi ang key elements ng Tobacco Free Generation. Sa kanyang Tobacco Free Generation movement.
So, paano ba nag-start ito? So, nag-start ito sa ating bisita. At sumunod si dating Councilor Jerry Jet Nisay na patuloy na inintindi ang benepisyo ng tobacco-free generation at sumama sa amin para himukin ang komunidad para suportahan ito. At siya nga ang naging author ng Tobacco-Free Generation Ordinance para sa Balanga City. Noong mga panahong ito, nagpe-present ako sa mga estudyante sa iba't ibang schools at institutions. At kasama rin namin si Sir Oliver Enrique, Sir Cholo, na kasama kong nag-discuss. Nakakatuwa dahil ang mga estudyante nyo ay napaka-attentive, naiintindihan nyo ang benefits nito at nais nyo talagang tumayo para sa pangako na ang tobacco-free generation para hindi maging replacement smoker at protektahan ang kapwa estudyante, kaibigan at pamilya. Naiintindihan nyo rin na ito ay dahil sa tobacco industry at trabaho natin na matigil itong pandaigdigang problema na magsisimula sa komunidad ninyo. Alam nyo ang mas makabubuti pagkatapos ng talakayan at nagulat kami nang may mga tao na tumayo para i-express ang kanilang natutunan sa tobacco-free generation. Hindi lang ako nag-discuss sa mga bata, kundi kasama rin sa mga activities na nakuha sa suporta ng komunidad at nag-present din sa mga ilang leaders at representatives mula sa iba't ibang bayan. Dito, nag-share ako sa mga kapitan at sa mga sari-sari store owners para intindihin nila na ang tobacco-free generation ay hindi makakasagabal sa kanilang hanap buhay dahil sila ay parte ng pagpapatuloy ng tobacco endemic. Kaya congratulations sa mga nagawa natin sa mga taong yun at humahanga dahil iyon ang naging dahilan sa pagiging World First Tobacco-Free Generation Law na pinangunahan ng Balanga City. Makikita rito ninyo ang progreso ng Pilipinas at sa iba't ibang lugar kapag nag-scroll down kayo sa website na ito at pinindat ninyo ang YouTube icon dito. Na makikita nyo ang mga videos ng libre na ginawa namin sa ilang taon para maibahagi ang tobacco-free generation at makakakita rin kayo ng mga inspirational videos na nagsasabing ng perspective ng tobacco-free generation para maibahagi ninyo sa inyong komunidad. Panoorin at pag-usapan ito, napakadali. Ito ay gawa ng mga Singaporean students. Nag-present din kami sa mga world conferences, media interviews at sa TV. At cycling para sa tobacco-free generation, Ride for TFG noong 2013 hanggang 2015. Nag-present din kami sa iba't ibang bansa sa ASEAN, Indonesia, Malaysia at sa South Africa. Nagpatuloy din kaming makipagtulungan sa inyong mga kabataan. Makikita nyo dito si Katrina Andrade at Madelowen Marantal mula sa Balanga City at Russell Sarmiento mula sa Dinalupihan, na nagpapatuloy para intindihin ang detalye ng tobacco-free generation para maging boses at mukha ng TFG. Ang pinakamahalagang bagay dito ay ang tobacco-free generation introductory presentation na ginawa ko. Ito ay 12 to 14 minutes na nagpapaliwanag kung bakit ang tobacco-free generation ay mas mabuti kaysa sa mga tobacco control policies. Sana yung mga taong interesado sa pag-participate sa tobacco-free generation video competition ay intindihin ang detalye nito para magamit ito sa sarili nyong mga salita para makapagpakita ng suporta
at depensahan ang tobacco-free generation. Narito ang ilang materials mula sa Philippines na friend kami. At dumako naman tayo sa kung ano ang tobacco-free generation. Ito ay malayo sa pagtuturo ng sakit na dulot ng paninigarilyo at vape na dumarating sa punto na kapag napakinggan na to, pagkatapos nun wala nang makikinig o wala nang gustong makinig. Sa tingin ko, ang tobacco-free generation approach ay pagbubuo ng mas malalim na pag-iintindi kung paano ang tobacco-free generation ay mas mabuti kaysa sa mga approaches at policies ng tobacco control. Magkaroon ng mga young people na humarap sa iba, bigyan sila ng pagkakataong tumayo sa harap ng 20 katao, 200 o 2,000. Kailangan mong maging willing na tumayo at i-advocate at depensahan ang tobacco-free generation. Yung taong magpapatuloy at may quality ng pagiging isang leader. Sana makabuo kayo ng structure na magbibigay sa amin ng pagkakataong ibahagi ang tobacco-free generation concepts sa inyong komunidad at suportahan ang mga leaders kagaya ni Cov Joef at ibang mga leaders kagaya Sir Cholo para magkaroon ng structure na magkaroon ng pagkakataong tuluyang mawala ang kaso ng paninigarilyo at vape para sa susunod na henerasyon. Sa katotohanan, nagawa nyo na yan sa Balanga City. Narito ang mga ilang halimbawa kung saan mayroon kayong 32,000 katao na pumirma sa petition para sa Tobacco Free Generation Ordinance. Ang Tobacco Free Generation ay parte ng education structure sa Balanga National High School at nakikita ko ang Tobacco Free Generation Football Festival. Makikita nyo rin dito ang wordings para sa World First TFG Ordinance sa Balanga City. Noong 2017, nang gumawa kayo ng ordinansa at papakita ko rin na malayo na ang inyong narating. Nagkaroon na rin kayo ng right for TFG pagkatapos namin at nagpapatuloy kayo dito at pangpito nyo na. Nakikita ko ang Tobacco Free Generation na parte ng inyong scholarship programs na kung saan ang mga beneficiaries ay dapat maintindihan ang konsepto ng Tobacco Free Generation at dito makikita nyo rin ang leadership ni Russell Sarmiento ng Dunalupihan, kasalukuyang SK Chairperson sa barangay nila. Pinangunahan niya ang Tobacco Free Generation March sa kanilang bayan. Siguro, importante rin na makita ninyo kung ano ang nangyayari sa mundo. Halimbawa, sa United States, kung saan ang mga leaders nila sa tobacco control ay pinakilala sa Tobacco Free Generation noong 2012 sa World Conference nung ginawa ko ang aking unang presentation. Naintindihan ni Professor Richard Daynard ang benepisyo ng Tobacco Free Generation at nang bumalik siya sa United States sa Massachusetts, may mga tao sa Brookline na naging interesado sa Tobacco Free Generation. Noong 2016, nagsimula ang city nila na magpetisyon sa pamahalang lokal na magsimula ng TFG at noong 2021, ang Brookline ang naging una sa US na nagkaroon ng Tobacco Free Generation Law at yun ay pagbabawal na pagbebenta ng sigarilyo sa mga pinanganak ng pagkatapos ng January 1, 2000. Ang tobacco industry ay nagpatuloy sa pagsisinungaling dahil dapat nilang depensahan ang kanilang kita kaya gumawa sila ng legal challenge laban sa Brookline. At salamat dahil noong March lang, ang Massachusetts Supreme Court ay pinanindigan ang Tobacco Free Generation Law at pinaalis ang tobacco industry. Ngayon, nakita nyo ng Tobacco Free Generation na isang endgame na tiyak na maaalis ang political, structural at social dynamics na dahilan ng pagpapatuloy ng tobacco industry. Sa tingin ko, ang Balanga City at Bataan ay nagpakita
na kaya niyong buuin ang political, structural, at social leadership bilang isang halimbawa sa mundo na kaya niyo yon bilang komunidad. Kaya, congratulations. Magpapatuloy ako makapagtulungan sa inyong komunidad. Dito makikita ninyo ang events na nangyari last year. Nagdala ko ang ilang Singapore students sa Balanga City at Bataan para makipagtulungan sa inyong mga kabataan para mag-advocate para sa tobacco-free generation. Salamat sa pagtanggap ng Pilar Elementary School at sa mayor nila sa mainit na pagtanggap. Nag-enjoy kami sa pakikipag-interact sa inyong team at nagpatuloy sa pakikipagtulungan para makilala ang inyong mga estudyante habang binabahagi ang Tobacco Free Generation. Sana na-inspire mga kabataan na lumayo sa sigarilyo at makipagtulungan sa mga youth leaders nyo na sumama sa 5 araw na nandun kami, nagpe-present kasama namin para abutin ang inyong mga young people. Nagkaroon kami ng role-playing session habang nakikipag-interact sa mga seniors and junior students. Nagkaroon din ng small group session at ito ay sa Maribeles. Nangako rin para sa PFG para sa komunidad. Nagkaroon din ng mainit na closing event na nagpapakita na kaya nating tumayong lahat laban sa tobacco industry. Kaya maraming salamat para sa 2023 program kasama ang Raffles Institution. Nagpapasalamat din kami sa mga RI students na nagbayad gamit ang kanilang sariling pera para bisitahin kayo at makipag-collab sa inyong mga tao. Dito, nagpapasalamat din kami sa mga local organizers para buuin ang event. Para i-welcome kami at sana magpatuloy ito at nandyan kami sa September ngayong taon. Nagpunta rin kami sa ibang lugar sa Pilipinas tayo sa Taguig kung saan na-invite kami para magkaroon ng presentation noong June 2022. Nag-present kami sa 25 leaders mula sa Sangguniang Kabataan. Ito ay kombinasyon ng Singapore students at Filipino leaders na nagbahagi ng detalye ng tobacco-free generation. Nagkaroon din kami ng focus group discussions sa mga nurses at barangay health workers para mas lalo nilang maintindihan ang detalye ng tobacco-free generation. At lahat sa kanila mula sa aming presentation ay naiintindihan ang benepisyo at detalye ng tobacco-free generation at kung tungkol saan ba ito. Sa pagtatapos, pinagmamalaki ko na sa mga video competitions na pinagpapatuloy natin sa inyong komunidad. At ito ay isang pagpapakita ng kaalaman patungkol sa video making competition at kung anong talento ang meron kayo. Ito ay video mula sa dinalupihan kay John Alfred na nagpapakita ng inyong boses ay importante. Sooner or later, we'll come up with new regulations. Okay? So they always anticipate from the beginning by doing investment to the young one. Beware of the brands. Yeah. And be addicted to nicotine. Who was your primary target? Young one. Young one. Binibigyan din ng kilusang ito na hindi dapat maging daan pagiging 18 taong gulang pataas upang simulan ang paninigarilyo. Dahil naniniwala ako na wala sa edad o
kung kailan mo dapat pahalagan ang iyong kalusugan. Upang maisakatuparan ang lahat ng layunin ng TFG, konsepto ng NDM ay isang hamon na susuporta sa pagsukpo ng struktural, politikal at social na dinamiko ng lahat na nagpapatuloy ng epidemya ng tabako. Bilang isang kabataan, nais kong makatulong na paigtingin ang konseptong ito sa mga paraang pagpapalaganap ng impormasyon at kamalayan. Susuporta sa mga programa ng TFG at higit sa lahat maging miyembro nito. Kinsaksi ako paano unting-unting nilamon ng mga epekto ng paninigarilyo ang lolo ko. Ngayon, mas may determinasyon akong gawin kung ano ang nakakabuti sa kalusugan ko. Dahil may mas alam ako. Kung kaya ko, naniniwala akong kakayanin mo rin. Muli, congratulations John Alfred. At para sa pangwakas, ito ang 2023 video competition website, tobaccofreegeneration.world. I-update namin ito para sa 2024 TFG video competition para sa Pilipinas. Makikita ninyo sa kanang bahagi ang mga requirements at para sa competition timeline, may konting pagbabago lang. Magkakaroon din ng awarding ceremony sa 3rd week ng September kapag pumunta kami ng aking team. Parehas pa rin ang mga premyo at kailangang sundin ang section na ito kung saan sana makita ninyo ang mga detalye ng tobacco-free generation ay mas mabuti kaysa sa tobacco control policies kasama ng mga blind spots. Sana rin sa main section maipaliwanag ninyo ng mabuti ang konsepto ng tobacco-free generation. Gamitin ninyo ang inyong boses at mga phrases at pahangain ng inyong community para suportahan ang tobacco-free generation para ang ibang parte ng mundo ay magpatuloy na sundan at pangunahan kayo. Thank you very much for the kind invitation. I wish you have a good day in enjoying the rest of the event on this World No Tobacco and No Vaping Day. And thank you very much from my team and I from Tobacco Free Generation International. Thank you, Governor Joet, for this kind opportunity. Bye-bye.